Okay, magandang araw sa inyong lahat. Last meeting, we've discussed about HTML list and na laman natin na there are three kinds of list. We have ordered list, also known as numbered list, and we have unordered list, or also known as bulleted list, and lastly, we have definition list. So upon creating HTML list, we are now moving with creating HTML tables. And when we say HTML tables, we are going to use new sets of tags. And we are going to start with the table tag. Table tag is a paired tag. It is written usually, basically inside the body tag. In order for you to create tables, you have to start with a table tag. And after that, you are going to insert the tr tag. TR meaning table row. So sa paggagawa ng HTML tables, tandaan na ang unang ginagawa po dito ay mga rows. So before we continue, mag-review muna tayo ng konti about tables. When we say column, ito po yung mga column natin, yung ating vertical. And then when we say row, yun naman po yung ating horizontal. And then, ang tawag naman po dito sa intersection ng rows at columns ay cells. So, balikan po natin ito. Kung ilan ang bilang ng iyong TR, kung ilan ang bilang ng pares ng iyong TR, yun yung bilang ng iyong table row. So, gagawa po ako ng tatlong pares ng rows o ng TR natin. So, as you can see, sa loob ng table ko siya inilalagay at ako po ay nag-i-indent at nag-e-enter para siya ay mas readable. After creating your TR tags, maglalagay naman po tayo ng TD tag sa loob nila. TD tag ay paired tags din. TD meaning table data. Ang table data po ay inilalagay lamang sa loob ng TR. At kung ilan ang bilang ng iyong TD, yun ang bilang ng iyong column. So, ako po ay gagawa ng table na merong tatlong rows at tatlong columns. Tingnan maigi kung paano siya itinatype. So, sa loob ng table, may mga TR at sa loob ng mga TR ay may mga TD. TD meaning table data. So, sa loob ng TD mo ilalagay yung mga datas na gusto mong ilagay sa loob ng iyong table. For example, okay. So, nakapaglagay na ako ng data sa loob ng aking mga TD. So, isave po natin and then ating i-run. Tignan natin kung ano ang kalalabasan. Okay. So, ito ang kalalabasan ng ating table. Siguro napansin nyo na wala siyang linya. So, by default, walang linya ang table na ating magagawa. Ano po ang gagawin para siya magkaroon ng linya? Okay. So, dito po papasok si border attribute. Si border attribute ay inilalagay lamang sa loob ni table tag. Ilagay po natin, provided na may isang space, border. And then, isave natin. Pag iyong iniran yan, refresh natin, as you can see, automatic lalabas na ang mga border niyan. By default, ang value ng border ay equals to 1. Pag sinabing 1, 1 pixel yun. At take note po na ang paglalagay ng border ay hindi na dapat ginagamit sa HTML. Pero itinuturo ko sa inyo para pagdating sa CSS, alam nyo kung paano siya ginagawa sa HTML. Kasi po, ang paglalagay ng border ay sa CSS na dapat ginagawa. So, basically, pag nilagay mo ng border, 1 ang kanyang value, and then, pwede mo siyang palakihin. For example, 5. Save. Then, refresh. Kung napansin nyo, kumapal ang kanyang border.
Okay. Sunod naman, dadagdagan natin siya ng tinatawag na cell spacing attribute. Ang cell spacing attribute ay sinusunod lamang dito kay border attribute, provided na siya ay may isang space. Lagyan po natin ng value ang cell spacing. Ang cell spacing po ay in pixels din. For example, 5 pixels. Save natin and then refresh. Okay. Pag sinabing cell spacing, yun yung spaces ng bawat cell. So, from this point up to this point. From this point up to this point. Basta pag sinabing cell spacing, from the word itself, spacing ng bawat cell. Okay. Samantala naman, dagdagan pa po natin ito ng tinatawag na cell padding na ang kanyang values ay in pixels din. Tignan natin. For example, 10 pixels. Save natin and then refresh. Okay. Ang cell padding naman po ay yung space sa loob ng bawat cell. So, yun po ay from this point up to this point. From this point up to this point. Okay. Ulitin natin. Ang cell spacing ay yung spacing ng bawat cell. Dito. Samantala yung cell padding, yun yung space sa loob ng bawat cell. Okay. Dagdagan pa po natin ng isa pang attribute. So, dito po ay may tinatawag tayong width attribute. At try po natin ang 100%. Kung inyo mapapansin, percent ang ginamit ko na label. Pag sinabing percent, kukuhanin niyan yung buong sukat ng iyong browser. So, since yan ay 100%, ibig sabihin, from this point up to this point, ang magiging sukat ng iyong table. Refresh natin. Yan. So, kapag i-zoom in, zoom out mo, automatic mag-a-adjust ang iyong table from dulo to dulo. Yun yung width attribute. Uulitin ko na ang width, cell padding, cell spacing, at border attributes ay hindi na dapat ginagamit sa HTML. Pero for the sake of your activity number 3, gagamitin nyo muna siya para naman pagdating ng ating second grading sa CSS, alam nyo kung paano sila ginagamit. Alam nyo kung anong ibig sabihin ng bawat isa. Okay. Dito po, pwede din siyang lagyan o paltan ng kulay ang table natin. So, una, dagdagan po ulit natin ito. Space. Diyan po papasok si BG color. BG color, ang ibig sabihin nito ay background color. So, kung mapapansin nyo, BG color, itinipe ko siya sa loob pa din ng aking table. Ibig sabihin, yung background color ni table ang maapektuhan. For example, maglagay ako dito. O sige, para hindi malito, i-enter ko na lang to. Ganon din naman yon. Yan. Okay. Dito po, sa HTML, napakalawak ng HTML colors na ating gagamitin. Pwede ditong byword or pwede rin dito na yung hexadecimal values ng mga kulay. So, ang mga kulay po ay tatakel natin ng isang linggo din, next week. For the meantime, ito na muna ang inyong gamitin, mga words, or mamaya itry natin yung hexadecimal values. For example, BG color ng table. Save natin. Then refresh. As you can see, nagpalit ang kulay ng ating table. Ang pagpapalit ng kulay o ang paggamit ng BG color ay pwede mo ring itry o ilagay sa ating TR tag. So, i-copy-paste natin to. Copy. And then paste mo sa iyong TR. Ibig sabihin, ang background color ni TR o ng table row mo ay mag-iiba. For example, save natin and then refresh. So, you can see, yung first row lang ang affected dahil yung unang TR lang ang iyong nilagyan. So, kung gusto mong pare-pareho sila, edi copy-paste mo siya and then lagyan mo silang lahat. Okay. Kung gusto mo naman na iba't ibang cell, iba't ibang kulay, ang BG color attribute ay ilalagay mo naman sa loob ni TD. For example, gamitin natin ang hexadecimal value.
Ang hexadecimal value ay pwede nyo i-research sa internet. Maraming internet ang mapagkitaan ng bawat hexadecimal value ng bawat kulay. Save natin. Okay, hindi masyadong halata. Tignan natin, baguhin natin. Or yun na lang muna mga kulay na basic. Save. Yun. So, kung gusto nung iba't iba ang kulay ng bawat cell, sa bawat TD mo siya ilalagay. Kung gusto mo naman na yung buong row naman ang magkakaparehang kulay, sa TR mo siya lalagyan. Pero kung gusto mong buong table, ang iisa ang kulay, sa table mo siya ilalagay. Okay. So, after ng TR at ng TD, dyan din po pumapasok ang tinatawag nating TH. Lagyan ko muna ulit ng TR. Ang TH naman ay pinapalitan niya si TD. TH meaning table heading. Close natin. Kung inyong mapapansin, ang TH, yung row ni TH ay nasa pinakataas kasi nga table heading siya. So, syempre, lahat naman ng heading ay nasa itaas. And then, lagyan po natin ng data. For example. And then, save. Refresh. Okay. By default, ang mga data natin na makikita, ang formatting ng data na inilagay sa TD ay left aligned and then siya ay normal text. Samantalang, yung data naman na inilagay sa loob ng TH tag ay automatic magiging bold o strong at siya ay magse-center aligned. So, hindi mo na kailangang lagyan ng strong tag at ng align center attribute ang iyong TH. Pero ito namang inyong mga nasa TD, pwede nyo siyang lagyan ng strong. For example, si alpha. Type mo lang strong. Copy, paste. Save. Si alpha ngayon ay magiging bold. Refresh. Yun. Kung gusto mo naman siyang i-align, TD, align, equals center, save, naka-align center na din siya. Pero tatandaan ulit na ang pag-align at paglalagay ng BG color, width, cell padding, cell spacing, at border ay ginagawa na dapat sa CSS. Okay, ando ko lang. Balikan natin ang output. Okay. Tulad ng mga bago yon, pwede nyo din pong gawing ang background ay picture. So, balikan po natin si table border. Diyan po papasok si background attribute. Okay. Pag sinabing background, ang ilalagay mong value diyan ay pangalan ng iyong picture na gustong gawing background picture. For example, yan. Save natin. Pero, kung gagamitan mo siya ng background, make sure aalisin mo na si BG color kasi hindi mo sila pwedeng pagsabayin, gamitin ng sabay sa loob ng isang tag. So, save natin and then refresh. Palitan natin. Yun. So, ngayon, image na ang aking background. May background picture na ako ngayon. Kung gusto mo naman na sa every cell ay may background image, di pwede mong ilipat ito, copy, sa loob ni TR, save mo. Yun, umulit siya. And then, kung gusto mo namang iba't iba ang laman ng iyong TH, pwede mo siyang dun ilagay. Ano? Okay. So, bukod
Bukod sa mga text, pwede ka din maglagay ng images sa iyong mga TD. For example, itong si alpha, aalisin ko na and then mag-insert ako ng image. So, diyan po tayo maglalagay ng image tag. For example, yung pangalan ng iyong image. So, mo siya lalagyan ngayon ng image tag. Kung mapapansin nyo, yung image tag ko ay nasa loob ng TD. Ibig sabihin, ang laman ng TD ay yung image ko ngayon. So, lagyan ko siya ng width attribute. For example, ay 100px. And then, save. Tingnan ko ano mangyayari. Okay. May image na ako ngayon sa loob ng aking cell. Pwede mong pagsamahin ng image at text. Pagtabihin nyo lang po dito. Alpha. Save. Refresh. Kung mapapansin ninyo, magkatabi ang ating text at picture. Kung gusto mo yung picture o yung image ay nasa ilalim, simple lamang, lagyan mo siya ng break line tag. Save. And then refresh. Yun. And then kung gusto mo siyang i-align sa center, lagyan mo ng align dito sa loob ng TD. Center. Save. Yun. So, mapapansin nyo, sa loob ng TD ay may image at may text. Yung text at image ay, yung image ay ibinaba ng BR at silang dalawa ay naka-center align. Okay. After naman po nun, dyan din pumapasok ang pag-merge ng ating mga cell. Pag sinabing merging, yun yung pagsasama ng isang cell. Yung pagsakop ng isang cell dun sa kanyang katabing cell. Take note na pag sinabing merging, ang way lang ng pag-merge sa HTML table ay pakanan at pababa. So, hindi ka pwede mag-merge ng cell pakaliwa o pataas. Laging ang pagkain ng cell ay pakanan o pababa. Ngayon, try natin. For example, itong cell ni alpha, i-merge dito kay cell ni Bravo. So, unang gagawin, pupuntahan muna natin si alpha. Puntahan natin ang code ni alpha. Alisin ko na muna ang align. Save natin muna ulit. Yan. Okay. So, puntahan si alpha ngayon. And then, dyan papasok ang tinatawag nating call span attribute. Call span meaning column span. So, ano ang value ni call span attribute? Ang value ni call span attribute ay numbers. Kung ilang cell ang gagamitin ng ating data na ito. So, dito, 2 cell ang ating ilalagay. Tandaan na hindi nagko-call span ng iisang cell. Ang pagko-call span ay lagi nagsisimula sa 2 pataas. Since si alpha ay kukuhanin yung cell ni Bravo, 2 ang kanyang cell na gagamitin. 1, 2. Okay, nag-call span na tayo. Pero ito ang tatandaan. Kapag nag-call span, siguraduhin na tatanggalin mo yung TD sa ilalim niya. Uulitin ko, pag ikaw ay nag-call span, make sure na tatanggalin mo yung TD sa ilalim. Okay, tanggalin natin. And then save. Refresh. Okay, kung mapapansin nyo, nag-merge na siya. Okay, napakahalaga ng pag-aalis ng TD sa ilalim. Dahil, kung hindi mo aalisin, para ikaw ay nag-call span, ito ang mangyayari. Yan. Nagulo na ang ating table. So, dapat, kapag ikaw ay nag-call span, aalisin mo yung nasa ilalim na TD. Save ko ulit. Refresh. Yan. Tama ang ating table. So, try po natin din sa TH. Kunwari, itong si name, kukunin niya ang cell ni section at ni age. So, ibig sabihin, 3 cell ang kanyang gagamitin. 1, 2, 3. Puntahan natin si name. Kasi sabi nga, ang pag-merge ay nagsisimula sa kaliwa, pa kanan. So, puntahan si name. At ilalagay mo ang call span equals 3. Dahil 3 cell ang kanyang kakainin,
Since yan ay 3, tatanggalin mo naman yung dalawa niyang kasunod. So, ang bilang niyan ay 1, 2, 3. Tatanggalin mo yung dalawang nasa baba niya. And then, save. Refresh. Yun. Isang cell na lang ito. Katulad kanina, kung hindi mo tatanggalin yung iyong mga kinurspan, ganito ang mangyayari. Yan. Hindi siya pantay-pantay. Mali ang iyong ginawang table. So, basta ikaw ay nag-call span, tatanggalin mo yung kasunod niya. Depende sa number mo dito. Tanggalin ulit natin. Save. Refresh. Yan. Okay, ngayon. Kung mapapansin nyo, ang ating pag-merge ay puro pakanan. Try naman po natin mag-merge ng pababa. For example, si Delta, kukuhanin ang cell ni Golf. So, pupuntahan natin si Delta. Si Delta. Okay. Pagdating naman kay Delta, diyan naman papasok si row span. Diyan papasok si row span. Tandaan na ang call span at row span ay inilalagay lamang sa loob ni TD tag. So, balik sa output, si Delta, kukuhanin si Golf. So, dalawang cell ang kanyang makakain. Lagyan natin 2. Okay. Ito naman ang pinagkaiba pag nagamit ng row span. Kanina, pag gumamit ka ng call span, yung nasa ilalim ang iyong tatanggalin, ang iyong i-delete. Dito naman, pag gumamit ka ng row span, ang tatanggalin mo ay yung katapat niyang TD sa kabilang TR. So, dito yon. Since itong si Delta ay unang TD, pupunta ka sa sunod na TR para tanggalin naman yung kanyang unang TD. So, ito, si Golf ang i-delete mo, save mo, and then refresh. Tignan nyo maigi ang part na to. Yun. Iisa na siyang cell ngayon. Uulitin ko ang parteng yon. Pag ikaw ay nag-call span, ang tatanggalin mo ay yung immediate na TD sa iyong ilalim. Samantala, kung gagamit ka naman ng row span, pupunta ka dun sa sunod na TR para tanggalin yung kanyang katapat. Since ito ay pang-una, tatanggalin mo naman yung pang-unang TD dito. Save ulit, then refresh. Okay, sample pa natin. For example, si Echo, kakainin si Hotel. So, pupuntahan natin muna si Echo. And then, dun tayo mag-row span ulit. Mag-row span tayo ng 2. 2. Si Echo ay pangalawa. 1, 2, 3. Pangalawa siya. So, pupuntahan naman natin yung ikalawang TD dun sa sunod na TR. So, yung una dito kaninang nawala, 1. And then, 2. Tatanggalin mo siya. Save. Refresh. Yun. Isang cell ngayon siya. Tandaan na hindi pwedeng gamitin ng sabay ang row span at ang call span sa iisang TD. Hindi pwedeng mangyari ito. Yan. Hindi pwedeng magkasabay ang row span at call span sa iisang TD. Okay. Pag nagawa ng table, make sure na pantay-pantay ang bilang ng iyong TD. Save ulit natin. Okay. For example, ang TD ko dito ay 3. 1, 2, 3. Paano kapag may table row na naglabis ang TD? Save. Fresh. Yun. Ito ang nangyayari. Ibig sabihin, dun sa ikatlong row, row 1, row 2, row 3, ay labis ng isang TD. Pag may nakitang ganyan, pupuntahan mo yung row 3 para tanggalin yung labis mong TD. Refresh ulit. Yan. Ito pang isa nagiging problema. Kapag ang iyong pag-call span o row span ay labis ang bilang. So, tignan natin. Dapat sa 3 lang, gagawin kong 4. Tignan nyo kung ano mangyayari. Zoom in ko. Kung inyong mapapansin,
hindi pantay yung cell nyo dito sa bandang ito. Ibig sabihin, pag yan ay hindi pantay, mali ang iyong ginawang pagko-call span. Same as, pag hindi pantay, yung nasa ilalim, mali naman ang ginawa mong pag-row span. So, ang gagawin mo ay i-check yung value ng call span. Make sure na siya ay 3 lamang kasi 3 lamang ang ating maximum na column dito. 1, 2, 3. So, hindi sa 4. Balik natin sa 3 yun. 3. Save natin. Itong part na tayo ay mababago pag ni-refresh. Yun. Pantay-pantay na agad yan. So, sa inyong activity number 3, una kong i-check ay ang mga edges. Make sure na siya ay pantay-pantay. Okay. So, ngayon naman ay kumuha tayo ng isang maayos na table. Ulitin natin. So, ako ay may table tag na. Table tag. Gagawa ako ng table na may 4 na rows. So, gagawa ako ng 4 na pares ng TR. Yan. And then, sa bawat TR, gagawa ako ng tigagalawang TD para sa tigagalawang column. Tandaan ulit na ang TD ay inilalagay lamang sa loob ng TR. Okay, lagyan ko ngayon ng mga data. Column 1, row 1. Column 2, row 1. Column 2, row 2. Column 1, row 2. Column 1, column 2, row 2. Column 1, row 3. Column 2, row 3. And then, column 1, row 4. Column 2, row 4. Save natin. Okay, wala siyang guhit kasi wala tayong border attribute dito. So, lagyan natin ng border equals 2. Save natin. Refresh. Yan ang ating ginawa. So, ngayon ay kulayan natin ang iyong table gamit ang BG color. So, dito, kahit sino-sino na mauna, si BG color, cell spacing, cell padding, kayo na pambahala. Basta, immediate dapat kay table ay si border. For example, yellow. Save. Ibig sabihin, si table natin ay magiging yellow. Yun. And then, baguhin natin ang kulay ng row 1. For example, ay, so ito, kukopihin mo ulit ang BG color. Copy. Lagyan mo kay TR naman ngayon. Try natin ang pink. Save. Okay. And then, copy ulit natin dito. Gawin naman natin siyang violet. Save kung maganda. Yan. And then, copy na lang to. Copy na lang ulit ito. Save. Yan ang ating column, ang ating ginawang table ngayon. So, lagyan po natin ng cell spacing at cell padding sa loob ng ating table. Cell spacing muna. 5px. Save. At ang ating cell padding, kunwari ay 10px. Save. Okay, and then, dagdagan naman natin ang width attribute. Sa inyong activity number 3, 100% ang inyong gagamitin para sa idulo to dulo.
refresh, yan. Tandaan ng ating table ay walang height attribute. So, width na lang muna ang inyong gagamitin at inuulit ko, itong mga ito ay hindi na dapat ginagamit sa HTML. Pero for the meantime, gamitin muna natin para pagdating sa CSS, alam nyo ang trabaho ng bawat isa. Save. Okay, so ito na ginawa kong table. Ito naman ang gawin natin. Papalitan ko ng TD ng TH. Or hindi. Gumawa ako ng another table row. Insert ko dito. Yan. So, ako ay may panibagong row sa itaas. At gagawin ko siyang TH. At siya ay gagawin ko ng call span. Call span. Ilalagay ko ay 2 para makain na yung sunod ng TH. So, since ako nag-call span, tatanggalin mo itong nasa ilalim. And then, save. Okay, para ako ay may heading na. So, palitan natin ng nilalaman. For example, sample table. Save. Refresh. Okay, so ito na po ang sample table natin. So, para naman sa inyong activity number 3, ang inyong gagawin ay table ng schedule nyo o ng schedule ng inyong advisor. So, bibigyan ko muna kayo ng example ng mga ginawa last year. So, ito yon. Okay, so sample ng activity number 3 na inyong gagawin. Yan. So, magsisimula po kayo siyempre sa time dito hanggang doon sa room ng Friday and then magtatapos po kayo dito hanggang sa 4 to 5 na schedule. Sa 4 to 5 na schedule. Kung mapapansin ninyo, kung siya ay bakante, wala siyang nakasulat. At ang format natin ay subject and then teacher. Kung yan ay class schedule. Samantalang, kung yan naman ay advisor schedule, yan ay subject and then section. Kung mapapansin ninyo, ang recess natin dito ay dire-diretsong nag-call span. Yung ating TLE ay nahahati ng recess. So, ganito dapat ang lalabas sa inyo. Okay, another example. Yan, another example. Kung mapapansin ninyo, para siyang gradient. So, ito yung sinasabi ko kanina. Tignan natin ang kanyang code. Okay. Ito yung mga sinasabi kong hexadecimal value ng mga kulay. So, dapat siya ay pinangungunahan ng hashtag symbol dito sa unahan. So, ito po ay makikita ninyo sa internet pag kayo nag-research. So, hindi nyo naman siya kailangang sauluhin kasi napakadami naman niyan. So, mag-search na lamang sa internet ng pwedeng magamit. So, another example po yan. Next example. Next example, yan. So, hindi po dapat ganitong kaikli. Dapat ay kasama ang teacher, pangalan ng teacher. So, ang tanong ay, paano po nababa yung pangalan ng teacher dun sa ilalim? So, simple lamang, gagamitin siya ng break line tag dito. So, after ng pangalan ng subject, lagyan mo ng break line tag, and then, pababa na siya dun. Tulad ng tinuro ko sa inyo nung unang activity. Another example, yan. So, gumamit siya ng pictures. Gumamit siya ng pictures sa loob ng bawat cell. And then, siya ay may background picture din sa loob ng kanyang pinaka-table. Last sample.
Yan. So, pwedeng color-coded. So, kayo na po ang bahalang maglagay ng kung ano-ano dito sa itaas. For example, class schedule or advisor schedule. And then, pwede nyo pong ilagay sa ilalim ang inyong pangalan. Tingnan maigi kung paano ginagawa. So, para malaman kung kaninong schedule ang inyong gagawin, magbubunutan tayo. Okay, so may tinatawag ako ditong decision wheel. So, dagdagan natin. Pag sinabing teacher schedule, yun yung schedule ng inyong advisor. And then yung class, edi yung inyong class schedule. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang unang mabubunot na schedule, yun ang gagawin ng lahat ng babae. So, ang unang mabubunot, siya ang gagawin ng lahat ng babae. At sa kabilang banda naman, yung hindi mapipili, siya ang gagawin ng lahat ng lalaki. So, ito ang gagawin ng lahat ng babae. Okay. So, ang gagawin ng lahat ng babae ay class schedule. At ang lahat naman ng lalaki ay advisor's schedule. So, kung hindi nyo alam ang advisor's schedule nyo, i-upload ko na lang yon sa ating grupo. So, for the meantime, bibigyan ko kayo ng 40 minutes para sa first batch para gumawa ng inyong activity number 3. And after 40 minutes, ay second batch naman ang gagawa. So, same procedures. Isasubmit nyo yan next Friday na nako-compiled na din, printed, at naki-president na, at handa nang isubmit sa akin. So, pagdating ng Friday, wala na dapat magpiprint sa lab. Kailangan diretsong pasa na at handa na para sa activity number 4. So, kung kayo may katanungan, mag-comment, mag-post na lang kayo sa ating grupo sa WebDev. So, ganito ang inyong mga gagawin. By the way, paunawa nga pala, hindi pwedeng gumamit ng mga tag o attributes na hindi ko diniscuss. Especially, for example, siguro nakita nyo sa mga example ko dito. For example, itong text natin, bakit siya ay kulay puti? Kasi last year, tinuruan ko sila ng font tag. Ngayon, hindi ko kayo tuturuan ng font tag kasi nga, ang pagpapaganda ng font ay ginagawa sa CSS. So, ang labanan natin dito ngayon ay lahat ng text ay black. Kayo na ang bahalang magpaganda. So, naka-upload na ang guidelines ng activity number 3 sa ating grupo. Same rubrics ang gagamitin. 10 points para sa codes. 5 points para sa content. Siguro naman ay mapaperfect na ang content kasi given na yun. And then, 5 points para sa presentation. Kayo na ang bahalang magpaganda ng inyong class schedule or advisor schedule. Inuulit ko, hanggang dun lamang tayo sa 4 to 5. Hindi na kailangang isama yung official time ng inyong advisor at kung ano-ano pa. Pero kayo na ang bahalang magdagdag sa ilalim kung paano siya mas gaganda. Sige, mas dito sa itaas. Pwede maglagay ng picture kung sa tingin niyo makapagpaganda yun. Sige. So, since wala ako, gawin nyo muna ng 40 minutes para sa first batch and then another 40 minutes para sa second batch. Mahalaga na kayo ay makagawa sa lab ngayon para malaman ninyo yung mga posibleng maging mali ninyo at makapagtanong pa kayo sa inyong mga kaklase at makapagtulungan. So, inaasahan ko ang inyong activity number 3 sa susunod na Biyernes at maging handa para sa ating activity number 4. So, yun na lamang at galingan lalo sa paggagawa ng inyong activities. Inuulit ko, malaki ang hatak ng performance task sa subject ng computer. Salamat!